Amen. Magandang umaga po sa lahat. Happy Holy Wednesday po sa bawat isa. Amen. Ayan, good morning po muli sa HCC Morning Devotion. Muli po, magpapasalamat tayo sa Panginoon sa araw na ito. Muli tayong nagkasama-sama through online po. Hindi hadlang kahit malayo ang bawat isa. Nasaan man ang bawat isa. Ano po? Yung iba nasa Amerika, Canada, Hong Kong, Philippines, at may nasa Brazil pa. At dito po sa Japan. Panginoon sa pagdudugtong-dugtong niya sa bawat isa sa atin. Hindi hadlang yung layo ng yung kung saan man na yun na po mga kapatid. Ang importante po, ang sentro ng ating pag-ibig ay ang Panginoong Jesucristo na ating nga po ginugunita sa linggong ito, ang kamatayan ni Jesucristo, ang tinatawag na Holy Mahal na araw, yung about po sa crucifixion and resurrection, ang tungkol sa kabutihan ng Diyos. Ano niya tayo minahal, ano po, ano yung ginawa niya, serbisyo sa mga tao, yung siya'y nabubuhay pa. Salamat po sa Panginoon, sa pag-ibig, sa buhay ng bawat isa. Sabi nga sa kanina, na tayo ay napinili ng Panginoon. Tayo ay pag-aari ng Panginoon. Amen. Gising-gising. Amen. Good morning po. Salamat sa bawat isa po sa mga nag-join. Sis Janet, ang ating pong leader dito sa HCC Morning Devotion. Thank you po. Always. At Eva, good afternoon sa lugar po ninyo. Pasensya na po, hindi ko natatandaan kung taga saan ka po, kung taga America, Hong Kong, Canada. Kung it's shorter today, good morning po. From Canada daw. Ano po? From Canada. From Canada. Pasensya na po, Sis Eva. Good afternoon po ba dyan? At Sis Mais. Same time po sa Amerika. Opo, good afternoon po. Good afternoon po. Yeah. Hello, Sis Eva. Thank you for always available. Ayan po si Sis Mary Rose from America, Sis Gina sa Amerika, Sis Cathy, Sis Nadi, and Japan, and Sis Yolanda sa Philippines, Sis Maribel, ganun din po, Sis Gina, Sis Nancy, Sis Mary Grace sa Amerika, ano po, Sis Abby, Sis Anna, and Sis Merdita. Hindi ko po alam kung taga saan po si Sis Merdita. Bicol daw po. Sister Mary Rose. Hi, salamat. Ormoc po siya. Eh, Ormoc. Thank you po sa Ormoc po. Welcome po dito sa Morning Devotion. We are happy to makasama ka po namin dito po. Salamat po at sa nanay pala siya ni Sis Mary Rose. Salamat po sa nakadano po. Sama-sama po tayong magpalago. Sama-sama tayong mag-encourage sa bawat isa para po sa ating Panginoong Jesus. At thank you po muli sa gawain ito na inilagay ng Panginoon. Araw-araw makarinig tayo ng salita ng Panginoon. Amen. Amen. Sige po, pakinig po prayer. Hindi po nais na mag-lead ng prayer sa araw na ito. Miss Mary Grace, available ka po ba? Sige po. Okay na ang boses ni Sweetie Grace, no? Sweet Mary. Tayo po'y manalangin. Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong umaga na ibinigay niyo po sa aking mga kapatiran, O Lord. And maraming rin pong salamat, Panginoon, sa buong araw na ibinigay niyo po sa amin dito sa Western Country, Panginoon. Kami nagpapasalamat sa bawat pagpapala na ibinigay ninyo po sa amin at sa mga ibibigay pa lamang po ninyo more sa mga kapatiran ko sa kabilang ibayo, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa, sa mga handang makinig, umaga pa lang, Panginoon, sa kanilang lugar ay talaga namang mas inuuna pa nila ang makapakinig ng inyong mga ng good news na magmumula sa inyo, Panginoon. Willing silang mag-aral, willing ang kanilang puso makinig, Panginoon. At
i-bless niyo po kaming lahat na naririto, O Lord. Ang mga may sakit ngayon, Panginoon, ay inyo po nga i-touch, pagalingin niyo po sila, Panginoon, katulad po ng pagpapagaling ninyo sa babaeng dinudugo, Panginoon. Father God, i-bless niyo po yung speaker namin for today na si Sis Rose, Panginoon, na bigyan niyo po siya ng maraming pang wisdom, Panginoon, na manggagaling lamang sa inyo, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng kapatid kong ito, Panginoon, at ganun din po sa Dulos family, Panginoon, na patuloy na nagpapagamit sa inyo, Panginoon, para makapaghatid ng good news sa lahat ng kapatiran at sa mga hindi pa po nakakakilala sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, sa mga bagong ka-sisters namin na nandito, Panginoon. Maraming salamat sa kanilang buhay. Wala pong aksidente, kaya niyo po sila pinatawag sa aming Panginoon. Talaga naman po kami nagagalak, Panginoon, dahil dumadami, Lord, ang kaluluwa na inyong tinatawag, Panginoon, at kami ang inyong patuloy na ginagamit sa inyong ikalulugo, Lord. I pray all of this, O Lord, in the name of your sweet Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen, amen, and amen, and amen. Salamat po, Sis Mary Grace, sa kabila ng iyong karamdaman, ang iyong lalamunan. Pero salamat po sa always available sa pagtugon po para sa gawain ng Panginoon, to serve God, to serve people. Thank you po. Amen. Ayan. Salamat po sa dating din po. Salamat sa mga bagong kapatiran na narito. Sa ika-apat na na po tayo, ng pag-aaral ng tunita sa Holy Week. Amen. At ang ating pong exhorter today is Sis Mimi Rose po. Mimi Rose, ready na po ba ang ating exhorter? Ayan. Amen. Amen. Ayan. Salamat po na Mimi Lily. Amen po. No? So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat po muli. Magagamit po tayo para sa pananaubasan ng ating Panginoong Diyos. And syempre po, no, talagang ito po yung pinaka Great Commission natin na talagang tayo ay magamit, no, na maghayag na kanyang banal na salita. Amen po. Ayun. So, ngayong since today is a Wednesday, so sinundan ko lamang po yung kumbaga pagkakasunod dito sa Passion Week of Jesus Christ na po. Yun nga po today, ang pinaka naging topic po is Judas decides to betray Jesus. No? Ito po yung bago doon sa cross ng Kalbaryo talagang dumaan si Jesus Christ sa kanyang mga alagad, no, po, ng iba't ibang mga sirkumtansya, no. So isa dito si Judas, no, na talagang pinaka-remarkable, no, na nakaranas, no, na talaga na-witness natin, nabasa natin kung paano naranasan ni Jesus Christ, no, yung ganitong karanasan, no, sa kamay na kanyang mga alagad. Amen. So, ayan, so, wait lang po, no. So, ang ating topic is Judas decides to betray Jesus. Ating key verse or pangmagalingan po ng ating scripture is from Mark chapter 14 verse 10 to 11. Isahin ko lamang po. Ayan, nato po ako mag-pray. Amen. Mark chapter 14 verse 10 to 11. Sabi po rito, no, ipagsabuhatan si Judas ng verse 10 ng Mark chapter 14, sabi po rito, si Judas Iscariote na kabilang sa 12 ay pumunta sa mga punong pari upang ipagkanulo si Jesus. Verse 11, natuwa sila nang marinig nila ang alok ni Judas at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula noon humanap na si Judas ng pagkakataong na ipagkanulo si Jesus. Sa English po, basahin po natin. Then Judas Iscariot, one of the 12 disciples, went to the chief priests to betray Jesus to them. They were delighted to hear this and promised to give him money. So he watched for an opportunity to hand him over. Ako po ay mag-pray muna, mga kapatid. Hallelujah, Jesus, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. So, umagang ito, O Lord, na
Ako po'y gagamitin niyo po, Panginoon, sa paghahayag ng mga banal mong salita, Panginoon, sa mga anak niyo. Lord, dinisin niyo po ang mga puso namin, O Lord, na ano man ang humahadlang, ano man ang makakahadlang, Panginoon, sa pagpasok, Panginoon, ng mga salita mo, ito po'y idinadalangin po namin at itinataas po namin, O Lord, na makapag-penetrate po ang mga salita mo, Lord, at minsan po, Lord, na mahayag, Panginoon, ng mga mensahe niyo po sa buhay ng bawat isa, magkaroon ng rema, ng impact, Panginoon, at magamit po namin ito, O Lord, na ma-equip po kami at magamit po namin ito, O Lord, sa buhay ng bawat isa, O Lord, na naihayag, Panginoon, ng mga salita kami, Lord. Maraming salamat po. Ikaw po ang maitaas, ikaw po makita, Panginoon, ikaw po madakila, Panginoon, at katagumpayan, Panginoon, sa gawa nito hanggang sa pagkatapos. Maraming salamat po, O Lord. Bigyan niyo po ako ng kalakasan at itago niyo po ako, Lord, sa iyong likuran. Maraming salamat po. In Jesus' name I pray. Amen and amen. So yun po, no? So sa pagpapatuloy po natin, no? Sa pagpapatuloy po ng pagpunita po natin sa Passion Week of Jesus Christ, isa po ito sa pagkakataon na makapag-reflect po, makapag-renewal and preparation ng ating mga spiritual na po. Lalo na po tayo ay nag-decide na maging follower of Christ. Amen. Ayan. So, sa ating pong topic, ito po yung mga huling sandali ni Jesus sa mundo. Sa sanlibutan na bago siya ipako sa krus, nakaranas mo na si Jesus ng sobrang sakit sa damdamin mo po, yung kanyang kalooban, plus physical torture. Amen. At mayroon po tayong, kumbaga, dalawang tao na makikita rito na parang nagkansala kay Jesus, no po, na talaga magbibigay po sa atin ng lesson, no po, na dalawang type din po ng Christians, no po, ang isi-share po sa atin as a sample, no po. So, ito unahin ko po ang number 1 po natin. Number 1, Judas decided to betray Jesus, no. So, one of the disciple, no po, one of the 12 disciples, no po, na talagang pinaka-remarkable po sa atin, na talagang nagkasala at nagka-impact, no po, doon sa 12 kumbaga, alagad ni Jesus Christ, ay ito ay walang ibang kundi si Judas. Amen? No po? And si Judas nakabilang sa 12 alagad, meaning kasama sa pagmimisteryo, Judas was one of original 12 apostles of Jesus Christ. No po? So, isa pala siya sa kumbaga sa 12 na original, no, kumbaga members na mga alagad ni Jesus Christ. Sabi nga po rito, no? The gospel don't provide a specific detail about how Jesus first met Judas or Judas' background before becoming a disciple. No, so sa gospel po, kumbaga sa siguro may makukuha po tayo based po sa mga kumbaga sa mga scholars, no po, na talagang nagsaliksik ng pag-aaral, no, na makakakuha sila ng mga specific information or details about Judas, no po. Pero dito talagang hindi po masyadong nabigyan kung saan nanggaling si Judas, saan sila nagkita, ano yung pinag-ugatan ni Judas, yung mga root family niya, no. So yun po, no. Pero sa mga ibang theology, meron naman po silang na kumbaga sa mga information, meron silang nakalap. No po. So mamaya pwede nyo kung mayroon po kayong idea about Judas, no po, or Judas family, kung saan din sila nakita ni Jesus, no po, baka ako hindi ko po na masyadong na yun. So pwede nyo po idagdag mamaya sa ating mga reflection. So, ito po yung isa sa pinapakita sa atin na Panginoong Diyos, yung kanyang kagandahang loob, no po. Talaga ang Panginoong Diyos, sa kanyang laki ng pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Kumbaga, hindi niya na kailangan na, kumbaga, bago kanya gamitin, kakalkalin niya yung background mo, tatanungin niya muna kung kumbaga sa yung kanyang bawa, no, yung pinagkakatiwalaan niyang pastors, leaders, no, or members, no, o sige nga, yung pinili kong taong ito, paki-investigate nga, o sige nga, itong taong ito, pakihalap nga muna ang kanyang information, no. So, sa pag-ibig ng Panginoong Diyos sa atin, hindi na niya ganun talagang tinitignan kung sino tayo, no, o hindi na niya, kumbaga, ini-investigate kung sino pa tayo. No, basta pinili tayo ng Panginoong Diyos, tinawag tayo ng Panginoong Diyos, no, talagang ganito pinapakita na
kahit sino ka pa, kahit ano pa yung katayuan mo, ano pa yung past mo, hindi ka man kilala, you're not kumbaga famous, no? You're just a plain or simple na mamamayan, no? Talaga ang Panginoong Diyos, basta pag pinili ka, tinawag ka, period yun sa Kanya. Eh, meron siyang magandang mission or kumbaga plano sa atin. Amen? So yun, no? Sabi nga po rito, that God's call can come in a various way, and that our past doesn't determine our potential for discipleship, no? Ulitin ko po. That God's call can come in various way, and that our past doesn't determine our potential for discipleship, no? So, pag tinawag tayo ng Panginoong Diyos, no, ano pa man yan, no, talagang ang Panginoong Diyos talagang hindi makakahadlang o hindi makakapagpigil yung ating past, ano man yung background mo, masama man yung reputation mo, bad man yung reputation mo, basta pag ikaw ay pinili ng Panginoong Diyos, ikaw ay tatawagin para Kanya ay magamit. Amen po, no? So, dito po makikita natin na talagang si Judas na kahit no background, hindi natin kilala, walang pagkakakilanlan masyado, pero ginamit ang Panginoong Diyos bilang Kanyang disipulo or alagad, no po? Amen. So, dito nga po, Jesus chose Judas na maging isa sa 12 despite knowing he would betray him. Amen. No po. Alam naman po natin na kapag ang Panginoong Diyos, napaka-all-knowing nito, no? Talagang from the very beginning sa kanyang pagkatawag sa iyo, alam niya kung ano yung magiging uri ng paglilingkod mo sa Kanya. Alam din ng Panginoong Diyos, during dun sa paglilingkod mo sa Kanya, magkakasala ka. Alam din ng Panginoong Diyos na during doon sa paglilingkod mo sa Kanya, magkukulang tayo. Alam at nalalaman ito ng Panginoong Diyos. Ganun pa man, pinulit ng Panginoong Diyos, no? Yun po yung nakakatuwa dito at ito po yung isa sa mga makikita nating kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Amen? Sabi nga po dito, no, na pinapakita sa atin ni Jesus ang kanyang pag-ibig, respect for human, free will. No po, na talagang hinahayaan niya na magkaroon tayo ng free will. Meron siya sa ating respeto, no? Talagang nire-respect na tayo as a human, no? And at the same time, talagang yung love, no? At sabi nga po rito, at ang pinagkaloob ni Jesus kay Judas ay isang pribilehiyo at pagkakataon to be seated beside him or to be one of his disciples. Amen. Talagang sa ating puno, sa ating mga naandito, hindi man ikaw yung pinaka, kumbaga sa hindi mo pa kumbaga paano ba? Ikaw man ay isang nakikinig pa lamang, ikaw man ay kumbaga sa season ng buhay mo ay kumbaga nagpapa-equip pa lamang, no? Pero ang Panginoong Diyos talagang ang pagrespeto niya sa iyo, ang pag-ibig niya sa iyo, and yung pagtingin niya sa iyo talaga na naandun yung kumbaga sa gusto ko kanyang gamitin, no? And at the same time, hindi niya inaalis sa iyo yung free will, no? Na talaga magkaroon ka ng kalayaan, no? Na ano man ang gusto mong gawin mo po, talagang nasa sayo, no, binibigay niya sa'yo yung decision. Yun nga lang, syempre, no, magkakaroon tayo dapat ng alignment na talagang dapat naka-align to sa kalooban ng Panginoong Diyos, no? Dapat na andun pa rin tayo sa kung ano yung God's will, ano yung gusto at plano ng Panginoong Diyos sa atin. And palagi natin, kumbaga, ginugol or ini-aim dito na yung magiging, dahil syempre, we are Christian, no? Nire-represent natin yung buhay Kristiyano and si Jesus Christ, no po, yung kumbaga, na makita sa atin palagi, yung pagkakaroon ng Jesus Christ sa ating buhay. No? So, yun yung pinaka gustong ipaano naman sa atin na pag malaya ka, meron kang free will, pero dapat, no, makita pa rin sa atin yung pagkakaroon ng Kristo sa buhay natin. Amen? So, dito talagang ipinapakita ni Jesus yung kanyang pag-ibig, respect, and free will kay Judas, no? Kahit na alam niya na magkakaroon ng betrayal. Amen? So, and speaking of opportunity, no, Judas was given responsibilities within the group. So, biruin niyo po, no? Pinili at tinawag, naging disciple, no, ni Jesus Christ, naging alagad, at nagkaroon pa si Judas ng isang, kumbaga, privilege, no? Nagkaroon siya ng isang, kumbaga, paano ba matatawag ito? Kumbaga, trabaho, no? Trabaho or
paano ba, yung kumbaga specific na toka, tama ba, toka or toban, no? Sa group na yon, no? So particularly as a treasurer, no? So ang nakakatuwa kay Jesus Christ, alam niya kung sino si Judas, no? Kilala niya si Judas from the very beginning, pero nagkaroon pa si Judas ng trabaho, at ang trabaho niya ay naging treasurer ka. So kumbaga sa tagapag-ingat yaman, no po? So dito po mamaya mababasa po natin yan, no? Dahil mayroong pangyayari kung saan itong si Judas Iscariot ay may pagrereklamo at panghihinaya, no? So sa kanyang trabaho, no, so at the same time sa kanyang character, no, so talagang merong incident kasi dito in John chapter 12 verse 3 to 6. Ayan, basahin ko lamang po ayan, punta lang po tayo kay John chapter 12. Ayan, ito po John chapter 12, para lang po meron din po tayong reference at medyo makilala po natin si Judas Iscariot. So dito po sa John chapter 12 verse 3 to 6, basahin ko lamang po. Ito po yung kwento dito. Binuhusan na pabango ang mga paa ni Jesus. Verse 1. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Pasko, si Jesus ay nagpunta ng Betania, kung saan nakatira si Lazaro na kanyang muling binuhay. Ilan po. Verse 2, isang hapunan ang hinanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Verse 3, kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuho sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang dugo. At napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Verse 4, ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, verse 5, bakit hindi na lamang ipinagdili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagdilhan? Maaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Verse 6, sinabi iyon ni Judas hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang tagapangalaga ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Yan po, no? So, napaka-ganda rin po na kwento ito, no, kung babalikan, kasi talagang may story kasi na talagang matalik na kaibigan po kasi ni Jesus si Lazaro dito, yung kanyang binuhay. No, po, no? So, doon naging guest siya ulit sa bahay, no? And at the same time, nakikita natin dito yung magkapatid na si Martha at si Maria na talaga namang nagpakita, no, ng kagandahang loob sa ating Panginoong Jesus, no? And at the same time dito, kapag kaganito na merong nagtitreat ng maganda, mabuti, wini-welcome si Jesus sa no, na talagang, alam mo yun, wini-welcome, itinataas, merong isang tao na talagang hindi natutuwa, no, o merong kalaban talaga na nagngingit-ngit sa galit. At dito nga po mababasa natin si Judas Iscariote, no, na talagang andun yung pagkareklamo niya, no, na hindi siya natutuwa kasi para sa kanya sayang yung pabango na yun, na talagang may katumbas naman talaga na napakalaking o napakamahal na halaga ito, no. So para sa kanya sayang naman na ibinuhos mo yun, no, pero hindi niya nakikita yung meaning in it, no, siguro dahil yun talaga yung character ng isang Judas. Amen? So dito nga masasabi ko nga rito na may bad reputation, may bad character talaga si Judas. Ganun pa man, sa ganung pinakita ni Judas na asan, walang punishment from Jesus. Walang pinakitang masama sa kanya. Hindi nagalit, no po, kundi napagsabihan, pero in a nice way pa rin si Jesus Christ. So, until heto na nakipagsabuatan or ipinagkanulo na ni Judas si Jesus, eto na yung masasabi natin talaga na heartbreaking sa part ni Jesus Christ, no? Mababasa po natin ito sa Marcos chapter 14, verse 43 to 46. Ayan, basahin ko lamang po. Ayan, 43 to 46. Ayan, basahin ko lamang po, ha. So, ang pagdakip kay Jesus. Ayan.
Verse 43, nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na kabilang sa 12. May kasama siyang maraming tao na may mga tabak at pamalo. Siya'y isinubo ng mga punong pare, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Bago pa man dumating, nagbigay na si Judas ng hudyat. Kung sino ang hahalikan ko, siya iyon. Dakpin ninyo siya at bantayang mabuti. Verse 45, pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. Guro, ang bati niya, at ito'y kanyang hinalikan. Verse 46, agad nang sinunggaban at dinakip ang mga ito si Jesus. So yun po yung naging eksena po dito, no? Kung paano nadakip dito si Jesus Christ. At dito na nagsimula ang betrayal. At nangyari na po ang propesiya na hatulang namatay si Jesus at ito'y nabalitaan ni Judas. Ano po? Hindi sukat akalain ni Judas sa part na gagawin niyang ito ay aabot sa kamatayan. Kasi wala siyang idea na talagang magiging gano'n ang hatol. Though Jesus Christ knows na po na lahat na ito ay kumbaga propesiya, no? Na talagang kumbaga sa alam niya, no, na may magkakanulo sa kanya, alam niya na pagdadaanan na ito, alam niya na talagang ito yung magiging simula, no? Bago doon sa cross ng Calvary, no po. So dito talagang sa part naman na ito na babasahin ko po, no? Ito yung kumbaga sa na nabalitaan ni Judas Iscariote, yung nangyari or naging hatol kay Jesus Christ. So, ano po? So, basahin ko lamang po sa Matthew. Ayan, puntahan ko lang po si Matthew chapter 27. Ayan. Amen. Lang po, puntahan ko lang po. Si Matthew chapter 27 verse 1 to 5. Sabi po rito, no? Ang pagkamatay ni Judas. Amen. Verse dinala si Jesus kay Pilato, verse 1 ng chapter 27 ng Matthew. Kinaumagahan, nagpulong ang mga punong pari at mga pinuno ng bayan kung paano nilang maipapapatay si Jesus. Siya'y kanilang iginapos at dinala kay Pilato na gobernador. Verse 3, nang malaman ng taksil na si Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong pare at mga pinuno ng bayan ang 30 pirasong pila. Sinabi niya, nagkasala ako, ipinagkanulo ko ang dugo ng taong walang kasalanan. Ano ang pakialam namin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo, sagot nila. Verse 5, inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis doon, siya'y nagdigdi. So yun po yung napakalungkot na bahagi, no, ng naging story ni Judas Iscariote rito, no. So sabi nga po rito, talaga makikita natin na nagkaroon naman ng kumbaga talagang labis sa pagsisisi, repentance and realization si Judas Iscariote. So ano yung lesson dito sa kwento ni Judas? So, nagkaroon ng repentance, pag-ano ng kanyang kasalanan, gaya ng nabasa po natin sa verse 4, no, ulitin ko po, no, sinabi niya, nagkasala ako, pinagkanulo ko ang dugo ng taong walang kasalanan. Nagkaroon ng realization, pagsisisi sa nagawang kamalian. Yun nga lang po at the end of the story, no po, ni Judas Iscariote, no po, siya'y nagdikti, no, sa kumbaga tinitil niya po ang kanyang buhay. Na tinuturo sa atin ng story na ito na huwag nating kalimutan ang God's grace, no po, God's grace. And hindi tayo dapat na manguna sa plano o gagawin ng Panginoong Diyos sa atin, no? Andun yung guilt, andun na talagang kinain ka ng guilt mo, ng kumbaga yung konsensya mo, no? Talagang bumukog na sa pagkatao mo, yung napakalabis na kalungkutan, pagsisisi, no po, talagang ando na, gusto mo nang isoli, ibalik, pero hindi na pwede kasi nangyari na, no? Ganun pa man, no, hindi pa rin ito dapat nangyari na para kitilin ang buhay natin.
sabi nga po, and sometimes no po, pinahihintulutan ng Diyos na mapangyari ang mga bagay na mahirap at makasalanan upang sa ganon, the moment na ma-realize mo ng mag-repent at bumalik sa Kanya, ito naman ang pagkakataon na iparana sa iyo ng Panginoong Diyos ang Kanyang radical love. Kagaya ng Kanyang ginawa sa number 2 na magiging sample po natin. Na isa sa mga naging alagad ni Jesus Christ, no? Kapareho, no, na nagkasala, nakasakit ng damdamin ni Jesus Christ, no? Pero itong number natin na ito, nakikita, no, magkakaroon tayo ng sample, no, kasi dito sa eksena nila, sa scene nila talagang naandun na, kumbaga sa kung ganito lang yung ginawa ni Judas, no, maaring, kumbaga sa naiba, no, yung nagkaroon ng, kumbaga sa ng story, no, magandang, kumbaga, wakas yung buhay ni Judas, no. Amen. So, number 2 po natin, Peter denied Jesus not once but 3 times. Ulitin ko po number 2, Peter denied Jesus not once but 3 times. So, story na ito, kung si Judas po, ayan, wait lang po. Hit ko lang po Amen. Ayan po. So, dito po, no, ulitin ko po, si story na ito, kung si Judas po, binetray niya si Jesus para sa halagang 30 pieces na pilak, si Peter naman, no, nagkaroon siya ng, kumbaga, nagawa niya ito dahil sa takot, dahil sa pagkakaroon niya talaga ng, kumbaga sa yung guru ko, yung, kumbaga sa yung pinaniniwalaan kong, kumbaga, Diyos, Messiah, no, pinaniniwalaan kong makapangyarihan, nakikita ng mata ko na dinakit, no? At the same time, talagang nakatulan ng pagkamatay. So, bilang isang Peter, that time, no, nagkaroon siya ng napakalaking takot, pag-aalala, pangamba, no, na lumukob sa kanya. So, dito talagang masasabi natin, no, na talagang bilang isang Peter, makita mo nga naman yung ganung senaryo, no? Hindi natin siya masisisi na nagkaroon siya ng ganung pakiramdam, no? And sabi nga po rito, no, na syempre iniisip niya, baka pati siya dakpin, baka pati siya, no, makatulang kamatayan. Kasi ganun nga yung, kumbaga sa baka madamay siya, in short, no? So sabi nga po, no, nagkaroon siya ng pansariling dahilan, no? So mababasa po natin yung scene na ito, yung eksena na ito sa Luke chapter 22. Basahin ko lamang po Ayan, pasensya na po kayo kung dinadala ko po kayo sa at least dito po nai-imagine natin, na ilalagay niyo po yung, kumbaga, yung imaginary ba tawag doon, or yung situation nung nangyari sa panahon ng ni Jesus Christ bago siya doon sa cross ng Calvary. Ayan, Luke chapter 22, verse 54 to 62. Ayan. Ito po, 54. Tata ko lamang po si 54. So, sabi po rito, no, ikinaila ni Pedro si Jesus. Verse 54, ayan, sabi po rito, dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Si Pedro na may sumunod sa kanila na malayo ang agwat. So imagine nyo po, no, napakasakit bilang isang kay Pedro, no, na talagang may gusto siyang gawin pero natatakot siya. Kaya ganun na lang yung distance niya, no, yung distansya niya na napakalayo, no, na may kalayuan. No, huwag lang siyang makilala, huwag lang siyang pagbintangan, huwag lang siya pati siya madamay. No po, and sabi po rito, ayan. Ayan, sabi nga po rito, ayan, tuloy ko po. Ayan, verse 55, nagsiga sila sa gitna ng patio at naupo sa paligid ng apoy at si Pedro ay nakiumpok sa kanila. Verse 56, nang makita siya ng isang utosang babae, siya'y pinagmastang mabuti. Pagkatapos ay sinabi ng babae, kasama rin ni Jesus ang taong ito. So imagine, nakilala po siya. Verse 57, ngunit ikinaila iyon ni Pedro, babae, ni hindi ko siya kilala. Verse 58, pagkaraan ng ilang sandali, merong uling nakapansin sa kanya at siya'y sinabihan,
ikaw man ay kasamahan nila. Ngunit sumagot siya, Ginoo, hindi nila ako kasama. Verse 59, pagkalipas na may isang oras, iginiit naman ng isa sa naroon. Siguradong kasama ng taong ito, sapagkat isa rin siyang taga Galilea. Ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang biglang may tumilaok na manok. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. At naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, bago tumilaok ang manok sa araw na ito ay 3 beses mo akong ikakaila. Verse 62, lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Ulitin ko po ang verse 62. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Amen po. So sa puntong mamamatay na si Jesus, ang mga alagad ay naghulasan, nagsipagtago na po, nakabilang po dito si Peter. At si Pedro ay bumalik na po kung ano po yung kanyang kabuhayan, na po, doon po siya muli, na po, na talagang, kumbaga yun na yung uling ginawa niya. After ng kanyang, kumbaga, pag-alis doon sa, kumbaga, doon sa pangyayari kung saan si Jesus Christ, na po, na dinakip, na po. So sa mga panahon o oras na ito, si Jesus na sabi nga po, na kumbaga after ng kumbaga doon sa cross ng Calvary, po siya ay namatay na, po. So Jesus Christ, after 3 days, po, he rose again, nabuhay po siya muli. At ang pinakauna po sa pinakaginawa ni Jesus Christ ay kinatagpo niya po ang mga kanyang alagad, po. Talagang in-encounter niya intentionally, kumbaga siya mismo, po, pinuntahan niya po yung kanyang mga alagad, po. And sabi nga po rito, ang ginawa niya ay nagpakita or katagpuin ang mga alagad, kabilang po dito si Pedro. So imagine po natin, babalikan po dito, kung hindi siya nagdigte, hindi niya tinapos ang kanyang buhay, maaaring isa siya sa mga nabalikan o tinatagpo ni Jesus. Just like si Peter, po, na 3 beses dinenay. Pero po sila nagkasala, po. Kumbaga sa masasabi natin na talagang ang Panginoong Diyos, yun nga na talagang handa niyang iparanas sa kanyang mga alagad, po, sa kanyang mga kumbaga 12 disciples, na talagang after he died and kumbaga mabuhay muli, na magpapakita siya, at handa niyang iparanas yung kumbaga yung grace, yung love sa mga ito. At sa encounter po nila na yun ni Pedro, po, si Pedro hindi pa siya agad naniwala. So dito po, kung matatandaan niyo po dun sa remember sa Sea of Galilee, nangingisda po sila pero wala silang mahuli, po, kumbaga sa talagang yun yung naging doon sa time na yon, yung kwento doon na talagang hindi sila makapanghuli, wala silang nahuhuling mga isda, po. Pero doon sa part naman na yon, si Jesus Christ pinuntahan sila at inakala nilang multo si Jesus Christ, po. So, doon din yung unang encounter po nila. Bumalik kasi doon si Peter. So, doon din kasi siya nakilala. Po, doon siya tinawag. Pinasunod ni Jesus Christ si Peter nung unang-unang encounter nila. Tapos yun nga lang, nung si Jesus Christ din nakip na, po, bumalik si Peter sa pangingisda. At doon din ulit pumunta si Jesus para, kumbaga sa katagpuin si Peter. Po. So, sabi nga po rito, the reason Christ meets Peter in his brokenness. Totoo naman po, Kumbaga sa wasak na wasak si Peter dito. Kumbaga sa dinadala niya araw-araw yung kumbaga yung bigat sa kalooban, yung nangyari kasi i-deny niya si Jesus Christ nang hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 3 beses, Sabi nga po, the reason Christ meet Peter in his brokenness and reaffirms their relationship. Ito naman po yung nakakatuwa dito kay Jesus Christ kasi gusto niya i-reaffirm, ibig sabihin, pagtibayin muli yung kanilang relasyon. Kaya nga sinasabi ko, kung hindi nagdigtitong si Judas,
maaari ang mangyari kumbaga sa muling pagtitibayin, muling itutuloy, or at the same time, kumbaga sa doon sa pagmamalaki, doon sa kapatawaran na ibibigay ni Jesus sa kanya, kay Judas, no? Dito mismo itself, malalaman ni Judas na talagang ibang klase yung pagmamahal na meron ng Panginoong Diyos, no, sa taong mga makasalanan. No, so ito po yung season, ito rin po yung panahon na minsan pa na kumbaga sa babalikan mo nung bago ka makakilala, bago mo tanggapin si Jesus Christ sa buhay mo as your Savior, as tagapagligtas mo. Ano yung unang pagkatao natin before? No? Yung old identity natin before, na kasi masasabi natin talagang tayo, kumbaga sa ano man yung mga bigat or gaang laki or liit ng ating kasalanan, no? Talagang masasabi natin ito ay counted, no? Ito ay kasalanan pa rin. So kung babalikan po natin ito, gaano natin naranasan or ano yung pakiramdam mo that time, no, na bilang kumbaga sa kinatagpo ka ng Panginoong Diyos, pinuntahan ka kung saan ka man naroon, no, pero ano yung encounter nyo na naranasan mo, ano yung masasabi mo doon sa encounter na yun, no? Kasi ako that time talaga nung na-filled na ako ng Holy Spirit, hindi ko alam, so Holy Spirit na pala yung nangungusap sa akin, lumulukob sa akin, no, and at the same time dito na ako, no, lumalalim na yung pagkakilala ko kay Jesus, na doon na nagsimula yung pananampalataya ko sa Kanya. Na sabi ko, hindi ko karapat-dapat, no, pero ang Panginoong Diyos pinaranas niya sa akin that time, that moment na kahit ikaw ay makasalanan, no, pero alam mo yon, yung buong pagtanggap niya sa akin, at naranasan ko yung forgiveness, at pinaalala niya sa akin yung kanyang tinapos na gawa doon sa cross ng Calvary, na para wag ako mag-aalinlangan na bumalik sa Kanya, na huwag ako mag-aalinlangan na maniwala sa Kanya, na huwag ako mag-aalinlangan na manampalataya sa Kanya. Kasi yun po yung pinupunto ng message natin na bakit ginamit din natin ngayong umaga si Peter, no po, na makikita natin na nagkamali si Peter, pero ang Panginoong Diyos talagang nagkaroon siya ng second chance, no, binigyan niya ng pagkakataong muli si Peter, no, na talagang kumbaga sa maano natin doon sa scenario na iyon is yung napakalaki ng pagmamahal ng Panginoong Diyos, no? At the same time talagang alam niya na may bigat kay Peter. Sabi nga, brokenness, no? Yung pagka-broken dito ni Peter, no? Na para talagang isang na napakalaking nakadagan yun, no? Sa kanyang puso, sa kanyang dibdib. So, kaya po sa John chapter 21, ayan, basahin ko lamang po, no? John chapter 21, matatapos naman na po ako. Ayan, John chapter 21, puntahan ko lamang po. John chapter 21, verse 15 to 17. Ayan, ito na po yung maganda rito, no? Kasi nagkaroon po ng masinsinang pag-uusap dito si Jesus Christ at Peter, no po. So talaga maano natin dito talagang si Peter dito, no, na talagang kumbaga sa nakakatawa kasi nagkaroon talaga siya ng one-on-one, no, conversation, no, kay Jesus Christ. So sabi po dito ng John chapter 21 verse 15 to 17, ayan, bilin po ito ni Jesus Christ kay Peter, and ito rin po ay mensahe sa ating lahat, no po, ng mga anak ng Panginoong Diyos na tumanggap po sa ating Panginoon, no. Ang sabi niya po dito, pakainin mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin po ng pakakainin, i-sharean po natin ang Word of God, no po. Bigyan po natin sila ng spiritual food, no po, yung mga nagugutom, yung mga tupa po rito, ito po yung mga kaluluwa. Ito po yung mga tao na wala pa sa Panginoong Diyos o yung mga nakatagpo na sa ating Panginoong Diyos. Amen po. Sabi po ng verse 15, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Verse 16, muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Verse 17, pangatlong ulit, na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?
Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? Ayan. At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Amen po, no? So, yun po yung naging conversation po. No, masasabi natin talagang binilinan ni Jesus Christ si Peter dito. And at the same time, itong message na to, kiniklaim din po natin ito na kahit na tayo si Peter na sinasabihan ng ganitong mensahe, binibilinan ng ating Panginoong Diyos. So ano po yung lesson here? Ano po yung lesson na matututunan po natin sa ating pinagbubulayan ngayong umaga? Ayan. Ito po, Ayan, dito na din po ako magtatapos. So, parang nagkasala, gaya nga po ng sinabi ko kanina. Ngunit hindi po sila same ng naging destiny. Si Judas, kinitil niya ang kanyang sarili dahil hindi niya matanggap ang naging resulta sa kanyang ginawa. While Peter, si Pedro, 3 times na dininay si Jesus. But personally, si Jesus pa mismo ang pumunta sa kanya. Dahil sa pag-alis ni Peter sa lugar kung saan witness niya pagdakip kay Jesus, andon ang guilt sa puso niya. So, nagawa niyang kamalian, kaya umiyak siya ng buong pait, no? So, tipong silent repentance po, no? Repentance or silent repentance po yung nangyari rito, no? Kasi si Peter talagang umiyak siya ng buong pait, no po? At yung bagong journey po na dito, ipinagpatuloy po ni Pedro ang mission kung saan siya ay gagamitin ng Panginoong Diyos mightily para sa kapurihan, sa kabanalan, at sa kaitaasan ng ating Panginoong Diyos. No po? So, ito po yung pinaka-message sa atin na po na talaga ang Panginoong Diyos, ano man ang pagkakasala mo, once you repent no po, and you decide to come back again, na balikan mo ang Panginoong Diyos, bumalik ka sa paglilingkod, bumalik ka sa init ng iyong pagsamba sa Kanya, no? Ang Panginoong Diyos talaga, buburahin niya, aalisin niya, ikaw ay pakakalinisin niyang muli, no po? So, yun naman yung, kumbaga matatawag nating God's grace, no? Na talagang dala ng ating Panginoong Jesus. Amen po. Kaya napakahalaga ang tamang pag-respond sa anumang sirkumtansya or chaos, kaguluhan ng ating buhay, no po? Na talagang hindi natin tutularan kung ano ang ginawa ni Judas, no po? Kumbaga sa andoon dapat na magkaroon pa rin tayo ng, kumbaga sa tawag dito, malaman natin na ano yung hangganan ng hindi natin tamang ginagawa, no? So, just like Peter, no po, na na talagang hindi siya nagbigti, no? Though masakit din para sa kanya yung kanyang ginawa towards to Jesus Christ, pero hindi siya nagbigti or hindi niya tinapos yung kanyang buhay. Kasi yung pala yung magiging twist doon, no? Dahil magagamit at gagamitin pa siya ng ating Panginoong Diyos. So, yun lamang po mga kapatid, sa mga makakanood ng live na ito, no po, purihin ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa. Nawa, no po, sa mga nakapanood, hindi aksidente, sa mga nakikinig, hindi po aksidente na narinig mo ang message na ito. Ito po yung panahon na pagre-repent po natin, panahon na alalahanin natin yung mga nagawa nating kamalian, no po, na magkaroon po tayo ng pagrepentance, no po, pagsisisi, at ibalik po natin yung init ng pagsamba natin sa ating Panginoong Diyos, yung paglilingkod natin, yung init ng relasyon nyo ni Jesus Christ, no po. And at the same time, no po, alalahanin mo kung ano yung ginawa at tinapos ng Panginoong Diyos doon sa cross ng Calvary. Kasama ka doon, no po, sa purpose kung bakit, no po, na kahit physically torture ang Panginoong Diyos, physically in pain na ang Panginoong Diyos, pero ito ay kanyang tiniis para sa iyo at para sa akin. No po, kaya sa mga nasa live, no po, tanggapin niyo po, ibulalas niyo po sa iyong mga bibig na ang Panginoong Diyos ang inyong tagapagligtas. Tinatanggap niyo siya sa bilang iyong tagapagligtas at manahan siya sa buhay ng bawat isa. Sa mga nandito naman po sa mga kapatid ko, maraming salamat kasi nagpapatuloy tayo na magpa-equip at the same time talagang nagpapatuloy tayo na talagang maihayag natin ang salita ng Panginoong Diyos. So, siya po ang pinakamataas na mapapurihan, madakila at masamba ngayong umaga. Maraming salamat po. To God be all the glory. Salamat po. Amen, amen. Pupurihan natin ang Panginoon. We can type amen or
tayo po ay magpuso para sa Panginoon, signifying that we really received Him today. Amen po. The Word of God through Mimi Rose, na kanya pong napalawak, napaliwanag, binigyan niya ng comparison para po mas malinaw sa atin na maunawaan natin ang kaibahan o dalawang reaksyon kapag tayo po ay nagkasala. Since we are human and we're always subject to error, lagi po tayo magkakamali. And God showed us today ang buhay po ni Lazaro, Judas po, ni Judas and Peter, how they responded after they commit mistakes. Na sa ating po mga buhay, ngayon po, we're celebrating Holy Wednesday. Some, they called it a Spy Wednesday because this is the day when Judas decided to betray Jesus kapalit ng 30 coins of silver. Amen po. And napakalinaw po na lahat po tayo ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ayon po sa 1 John 3:1, we are called the children of God. Ano man po ang nakaraan natin, as was mentioned, hindi importante, hindi mahalaga kung ano ang ating mga nakaraan. Alam din ng Diyos kung ano magiging kasalanan natin, when and where are we going to commit that kind of sin. Alam niya kung ano mangyayari sa ating buhay, but still, we are called. Alam niya rin kung saan niya tayo gagamitin. Katulad po ni Judas, nagkaroon pa siya ng obligation, treasurer. Hindi po ito madaling trabaho. Kailangan po dito ng full trust sa atin po, mga mata ng tao. Kapag alam na natin ang pagkatao ng isang tao, ang taong yan, hindi yan mapagkakatiwalaan. Never put that person, lalo na gagawin mong treasurer. Sasabihin pa ng ibang tao, huwag mong pakasalan yan taong yan, para yung batong ipupukpuk mo sa ulo. Huwag yan taong yan. Huwag mong pahihiramin yan. Kilala ang image niya na hindi marunong magbayad. Huwag kang magtiwala. Huwag mong samahan yan. Ipapahiya ka lang yan. Tatablahin ka yan pagdating ng oras. Ang dami po nating iba-ibang klaseng tao na nakakahalubilo dito sa mundo. At maraming sitwasyon that proves us, that shows us that man cannot be trusted according to their past. But God really overlooked that. Even until now, until today, we are here because God called us. Regardless, it doesn't matter to God what our past are. Hindi po mahalaga sa Kanya. We are here because God has chosen us. Alam niya kung anong ating mga nakaraan. How bad we are. How bad we committed sins before we met Him. Kilalang kilala niya po tayo kung ano ang daloy ng ating pag-iisip. How we see things, how we hear things, kung paano tayo gumana ang isip natin, ang puso natin. Napakadaling magplano ng ating mga isipan. Napakadaling solusyonan ng mga bagay-bagay. Subalit tao po tayo, at siya ay Diyos, so we can easily judge. Pero ang Diyos, He looked at us who we will become. Katulad po ni Judas. Maaari po, during those times, maaaring si Jesus nagpipray na magrepent si Judas. When the moment na dineclare niya na merong isang magbibetray sa kanya, and the disciples ask, Who will be the betrayer? The one who will dip this bread. I will dip this bread into the one I will give this. Grabe po, napakalinaw. Pero, hindi nila maisip na, si Judas pala yun.
Di po ba? Pero napakalinaw na binigyan niya na tayo ng hint. Sila ng hint ng mga panahon na yun. But they were blinded. And the Satan entered into his heart. Pero bago pa man yan, pinakita na kung gaano talaga ka ang puso ni, kung gaano ka tuso, mahilig sa pera, gahaman sa pera, si Judas. Kaya nga po, siyang napili talaga, ni Taning na gamitin for Jesus' betrayal. Pero, ganun pa man, patuloy siyang minahal hanggang sa huli. Nung siya po ay pumunta na sa garden to betray Jesus on that night, ano po ang sinabi niya? Friend, do what you came for. Grabe po sa ating mga buhay, alam niya kung kailan tayo mag-fail. Alam niya kung kailan natin siya bibitray. Alam niya kung kailan tayo mahuhulog sa bitag ng kaaway. Pero si Jesus, hindi niya tayo bibitray. He will never let us down. Kung paano niya ipinasulat sa Biblia, that even to the point of betrayal, he still looked at Judas as friend. Hindi niya pa rin ito tayo pinagkanulo natin siya. Subalit si Jesus, never. Hindi siya naging traidor, hindi siya nag-give up kahit sino man sa atin, sa isa man sa atin. Ang tawag pa rin niya, friend, do what you came for. And it really cuts my heart na sa kabila ng mga kahinaan ko, alam ko, napapanood niya, nakikita niya, when we are alone, what we're doing, even though Kristiyano na tayo, matagal na tayong Kristiyano, we claim that we love Him, we claim that we're Christians, we do our purpose, kung ano yung pagkatawag niya sa atin, ginagawa natin. Di po ba? We teach, we share, we love, we help, we do our best, but still we fail Him in some areas of our life. Di po ba? Nagagawa pa rin po natin. And God is always there, very much willing to forgive us. Like Peter, after he denied Jesus 3 times, the cock crows. And that very moment, nagtama ang kanilang mga mata. Even that moment, Jesus didn't look at him with accusations, with critic eyes, with condemnation eyes. Hindi po. Tiningnan ni Jesucristo si Peter, reminding him of his compassion. Don't worry, Peter. I already prayed for you, so your faith will not fail. Imagine niyo po yun. That's why he was cut to his heart, allowing Jesus for him to remember. Nawa po sa araw na ito, ganun din po ang maramdaman natin. For how many times we fail Him, naging mga traidor tayo kay Jesucristo, sa sarili natin, sa mahal natin sa buhay. In our own little ways, in our secret ways. Subalit, wag po natin bigyan ng pagkakataon si Taning, ang talunan, na madaya niya tayo. Wag natin bigyan ng pagkakataon. Always go back to Jesus. Looking at His cross, looking at His eyes, staring at us with compassion, telling us, I already prayed for you, so that your faith will not fail. It will always come to us. Manghihiin at manghihiin na tayo, magkakasala, but always go back to Him.
At sa ating pong pagbabalik, tanggapin natin ang katanungan ni Jesucristo. Do you love me? Yes, Lord. Well then, feed my lamb. Take care of my sheep. Protect them. Di po ba? Always be ready to repent. Rise up. Move forward. Leave the past behind. And then do what we are called. Tinawag po tayo para magbahagi ng salita ng Diyos. Likupin ang lahat ng mga naliligaw pang tupa. At yun po ang dapat nating gawin. Huwag nating sayangin ang ating oras. Blaming ourselves. Yes, we can have the moment na magsisi tayo. Pero wag po tayong manatili. At wag natin bigyan ng puwang ang kaaway. Na manatili tayo sa pagsisisi hanggang ito ay maging upang hindi ito maging conviction. Ginajudge na natin ating mga sarili hanggang tayo ay ma-down. No. Huwag natin hayaang manalo ang kaaway. Pinanalunan niya si Judas. Jesus sacrificed, God sacrificed a soul para po sa pag-iingat sa atin. At binigyan niya po tayo ng napakagandang halimbawa, si Peter. And it's up to us kung sino ang ating pipiliin na maging model at gagayahin natin. Ano po? Akira Minaide. Kuya Ratamete. Magsisi po tayo. And never give up. Ayan po. Pagsisihan po natin. Every time na we fail, every time we sin, magsisi po tayo. And move on. It has to be a conviction, not a judgment. Si Jesus lamang po ang magja-judge sa atin. Never allow the judgments also ng ibang tao. Yes, we fail. Magja-judge nila tayo, okay lang. Hindi naman tayo magkakasala sila, di ba? Kaya po, imbis na magalit tayo sa kanila because they are so judgmental, maawa po tayo sa kanila because they are judging themselves also. At sila po ay nahuhulog din sa bitag ng kaaway. So, imbis na magalit tayo, let's have a little bit of compassion for them. Maawa po tayo sa kanila. They too need to be saved sa kanilang mga judgmental mind. Mga critic heart, critic eyes, ano po? So, bigyan natin ng pagkakataon ng lahat, maging tayo sa sarili natin, magbago, bigyan natin sila ng panahon, ng time, ano po, ng chance na magbago din. Imbis na i-judge natin sila, or i-judge them back, or protect, or ipagtanggol ang ating sarili, no need. We don't owe them an explanation. Jesus knows that everything will happen. Kaya naman po, let us be convinced and be convicted and then repent and move on. Stay on the track, stay on the path where Jesus put us, gawin po natin. 1 John 1:9, just repent. Expose to light kung ano man po yung darkness na nakita, na napapasok natin sa ating puso. Let's just expose it to light and then move on. Katulad po ni Haring David. Siya ay nagkasala. Di po ba? How many times? Pero, nung nalaman niyang wala na, namatay yung anak niya, wala na akong magagawa. I must move on. Parang walang nangyari. Di po ba? Tinago pa. They are trying to hide pa na patay na yung anak niya. Pero the moment na nalaman niyang patay na yung anak niya, wala na akong magagawa. I cannot please God anymore. Wala na akong pwede pang gawin pa. Patay na eh. So I have to move on. He stood up. Tinanggal na niya yung saklot niya. He ate. And then, he started a new life again. Di po ba? Ganon din po sa atin. Umiyak tayo, magsisi, humingi ng sorry sa nasaktan natin, maging sa ating sarili, patawarin natin, and then pag nakita natin na talagang wala na, nagawa na natin ang part natin, let's move on.
Amen po. Parang sasabihin mo, napakadali sa'yo. Yes, because it was written. Emotion, do not use that emotion para maging accessory ni talunan ng kaaway. Do not allow our emotion na magamit ng kaaway laban sa ating sarili mismo. Amen po. So today, it's a Spy Wednesday, the day that bakit pa si Lazarus lagi nasa isip ko? That Judas decided to betray Jesus. And sa ating po, mga buhay natin, sa ating mga buhay, ganun din po. Maraming beses na tayo po nag-fail. But always stand up, repent, receive the forgiveness from the Lord, patawarin natin ating sarili, and then move on. Amen po. Maraming salamat sa buhay ni Judas at sa buhay ni Peter. Ano po, the opposite of Judas. Ang kanilang mga testimony, yun po ang magiging inspirasyon natin sa ating buhay Kristiyano every time we sin. Amen po. Tayo po ay lumapit sa presensya ng Panginoon. Tayo ay manalangin. Ama naming nasa langit, thank you so much, O Lord. Sa bawat opportunity, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin sa tuwi-tuwi na kami ay nagkakasala. Ilang ulit kaming nagkasala, Panginoon. At ilang ulit din nagkakasalang ang kapwa namin sa amin. As you've said, 7 times 77, we must forgive. Kung yun ang nararapat naming ibigay sa kanila, ganun din po ang nararapat naming ibigay sa aming sarili. We failed so many times. The way we see things, the way we think, the way we hear things, ang aming mga emosyon, gawa ng aming kamay, places we go, the way we act, every time, oh God, we fail you. Patawarin mo kami, Panginoon. But as you've said, ang mercy mo, ang grace mo, katulad ng lawak ng east to west kapag sila ay nagtagpo. Subalit, it won't happen, O God. It means your forgiveness for us is limitless, O God. Sabi mo nga, if we will just repent, you are very much willing to forgive us and give us a new start, a new beginning. Burado na lahat ang mga nagawa namin. Kuya ratamete. Just repent. Just repent and ask forgiveness. And everything will be deleted. Wipe away. And we can start anew. Malinis na muli kami. Ano man ang sabihin at gamitin ng kaaway laban sa amin, it will be remain in the past. Huwag niyo pong hayaan na ang guilt ang manatili sa amin. Hindi guilty ang dapat naming maramdaman, kung hindi convicted. We are convinced that we fail you, we sinned, but we will accept your forgiveness, O Lord. Upang sa pang-araw-araw naming buhay, hindi kami ma-down, lagi kaming masaya, may hope, O God, na ang iyong kapatawaran, ang iyong pag-ibig ang laging susuporta sa amin to face the battle everyday battle in our lives, O God. Kaya namin itong harapin ng may malinis na puso, malinis na pag-iisip. Kaya namin itong gawin din sa ibang tao. Kaya namin magpatawad, kaya namin silang tanggapin muli, Panginoon. I know it's not that easy because of our emotion who always interferes, O God. But allow us, O God, na maging shrewd as a snake, O God. At maging matapang katulad ng lion, O God. Pero maging gentle as dove, O God. Thank you so much, O God. Tunay nga po ang pagmamahal mo ay genuine, O God. Ang iyong kapatawaran, always there. The more we sin, the more grace and mercy you give us. So walang kadahilanan ng kaaway para kami ay matrap ng aming emosyon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ng aming mga emosyon, O God.
ay huwag maging kasangkapan ng kaaway. Help us, O God, na ma-overcome namin ito, Panginoon. Ano mang kahinaan ng area ng aming buhay, Panginoon, kung saan kami mahina, dun mo kami palakasin, O Diyos. Kung saan kami mahina, yun naman ang ginagamit ng kaaway. Lahat ng opportunity sa buhay namin, ginagamit niya upang kami ay i-down sa pamamagitan ng aming mga kahinaan. But then, kabaligtaran, totally opposite in you, O Lord. Kung saan kami mahina, the more mercy, the more grace ang binibigay mo sa amin, O Lord. Forgive us, O Lord, sa aming mga shortcomings, sa aming mga failure. Forgive us, O Lord. And thank you so much, O God. Sa Romans 8:28, sabi mo po, sa lahat ng pagkakataon, ito ay may kadahilanan. Inalaw mo itong mangyari sapagkat gagamitin mo ito in a greater purpose, O God, in our lives. Lahat ng negative sa buhay namin, gagawin mong positive. Lahat ng pangit na nakaraan, gagawin mong magandang testimony. Lahat ng aming kamalian, Panginoon, ito ay magiging aming magandang testimony. And through our failures, we are being formed, we are being transformed, we are being shaped according to your will. Wala kang palalampasin, Panginoon. Lahat ng pangit gagawin mong maganda sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos. Walang sayang sa iyong pagmamahal. Patuloy mo pa rin kaming titingnan who we will become as you called us. Maraming salamat po. I pray, O God, sa buhay ni Ate Lily, ni Sis Mary Rose, ni Sis Roselda, Panginoon, ni Ma'am Joy, ni Sis Mais, O Lord, ni Sis Eva, ni Sis Eden, O God, Sis Marie, Ate Nali, Panginoon, Sis Maria, Sis Rhea, Sis Karen Joy, sa Ate Gina, Sis Nancy, Panginoon, si Nanay Merlita, Sis Leia, Panginoon, Sis Sweet Mary, si Ate Gina, and all the rest of our brothers and sisters, O God. Wala man sila dito ngayon, may sakit, whatever reasons, O God, that they are not here. At ang mga kapatiran namin, Panginoon, na nauna na, Panginoon, Sis Maricar, Sis Ana, Panginoon, lahat, Panginoon, na nandito, Panginoon, kanina, at wala man ngayon dito. Kayo po, Panginoon, ang umabot sa kanilang mga puso. Ano man po ang mga kahinaan namin, Panginoon, turn it into strongest area ng aming mga buhay. Paganahin niyo po ang aming mga pananampalataya. Allow this faith to work out, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong grace, sa iyong biyaya, sa iyong awa, Panginoon. Abutin mo ang aming mga buhay. You know our weaknesses. And allow this, O God, to turn, O God, na maging kalakasan namin. Sabi mo nga, kapag kami mahina, doon kami malakas. Because it's your power, it's your love that activates, that works sa kabila namin. In our place, you are the one who's working for us. Thank you so much, O God. Sabi po ni Pablo, Apostol Pablo, mahina man kami, mga bagay na ayaw namin gawin, yon ang nagagawa namin. Subalit, kapag ito ay inalaw mo, gagamitin mo ito in a positive way. It will work out to us, O God. Magiging maganda, mabuti ito, Panginoon, sa buhay namin. Thank you so much, O Lord. Gabayan niyo po kami, Panginoon, muli sa araw na ito. Samahan niyo pong muli kami, Panginoon, sa buong araw na ito. Patuloy po kami sa aming fasting, O God. Gabayan niyo po kami, Panginoon, during this week. Ano man po ang pinagkasunduan ninyo ng aming mga kapatiran, anong klaseng fasting ang kanilang gagawin, kayo lamang po at ang aming mga kapatiran na nakakaalam. Help us, O Lord, na aming ito ay matupad. For your honor and glory, O God, for our benefits. Maraming salamat po. Ganon din po pala kay Ate Eden, kay Sis Karen, Panginoon, no, na wala na ngayon dito, at si Sis Karen na Sis Eden na nanonood sa live, Panginoon. Maraming salamat. Abutin mo, Panginoon, ang kanyang buhay. Patuloy mo po sila, Panginoon, kausapin. Samahan, Panginoon. Ano man ang kahinaan ng aming katawan, ng aming mga puso, ng aming isipan,
You will always be there supporting us. And if we fail, you're always there to raise us up para sa aming pagtayo, pagbangon, sa aming transformation so that our faith, O God, lalo pa itong tumatag. Maraming salamat po sa mga kapatiran, nabanggit ko man o hindi, Panginoon. Kayo po, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang aabot sa kanilang mga buhay. Samahan niyo po si Sis Abby sa bagong journey ng kanyang buhay. Maraming salamat po sa lahat ng leaders ng platforms na ginagamit mo, Panginoon, from Monday to Saturday, O God. Maging ang aming mga pastor, O God, every Sunday, O God. Online man ito, Panginoon, o hindi, you are the God. You are the only one that we serve. Kaya naman ang pagkilos mo sa bawat isa ay pare-pareho. Online man ito o physical, you will work the same thing, O God. Because you look at the heart, not in what we do physically. Maraming salamat po. Ibinabalik ko po ang lahat ng papuri at pagsamba sa inyo, Panginoon. At naniniwala po ako na your mightiest angel, O God, protects our loved ones. Wherever they are, saved or not saved, you are the one who will continue love them and make a way for them to be saved. You will never give up. You never gave up to Judas, even to the last minute you called him friend. Even to the last minute of our loved ones, you will love them and give them the chance to repent and to be with you in paradise. Maraming salamat po. Ito po ang aming hope, ang aming pag-asa na itinalagay, nilalagak lamang namin po sa inyo. Maraming salamat. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sa ating pong pagtatapos, let's worship the Lord and don't let this moment, huwag nating hayaang lumipas ang oras na ito. Damhin pa rin natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sa aming mga kapatiran sa live na nanonood, patuloy po kayo namnamin. If you have time, namnamin po natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos.
See you po muli bukas ng umaga para sa ating Monday Thursday at mamayang gabi po sa mga maaari po makapag-join. See you po muli tonight. God bless everyone.